Christian Life Program, usa ka programa alang sa mga katawhan aron pagbag-o sa ilang kinabuhi ug aron masabtan ngano gitawag sila sa Ginoo isip Kristohanong kababayen-an. Dinhining maong programa mga sisters, mudagan kini og 12 ka talks ug naglangkob kini sa 12 ka Domingo, pero kita karon mga sisters dili ni maabot og 12 ka Domingo kay dunay mga talks nga gid-join no. Na ang next nga talk nato 2 og 3 i-join na siya mga sisters ug uban pa nga mga talks. So dili kita modangat og 12 ka Domingo. Okay, mulangkob kini og 2 ka oras og tunga mga sisters. Nya ini atong virtual nga sa LP, mao ni dinhi gihapon nato himuon sa Zoom mga sisters. So manghinaot ko nga naa gihapon mo atong mga participants no. Ang tumong og tuyo sa maong sa LP para sa usag-usa aron paglig-on sa atong relasyon ngadto sa Ginoo, aron atong masayran og mabatunan ang tinuod nga pagkinabuhi nga puno sa kahibalo bahin sa Dios ug nga mga gasa nga atong madawat pinaagi sa Espiritu Santo. Unsa may konteksto sa maong sa LP, aduna kinay tulo ka module mga sisters, matag module aduna kini 4 ka mga talks. First talks mao ni siya no, kining talk 1, God's love, talk 2, who is Jesus Christ, talk 3, what it means to be a Christian, and talk 4, repentance and faith. Ang second module mga sisters, mao ni siya sa talk 5, the Christian ideal, loving God. Ang talk 6, loving your neighbor. Talk 7, the Christian family, and talk 8 is life in the Holy Spirit. Ang third module mga sisters, mao ni siya living in a spirit-filled Christian life. Ang talk 9 mao ni siya ang growing in spirit. Ang talk 9 receiving the power of the Holy Spirit, and talk 10 growing in the spirit. Ang talk 11 mga sisters, the life of mission of CFC. Ang talk 12 mao na siya ang transformation in Christ. So mo graduate na taani mga sisters. No? Kining maong sa LP sa Handmaids of the Lord alang kini sa tanang kababayen-an, asawa ang ilang bana dili pa anda musulod sa CFC kon Couples for Christ. Asawa ang ilang bana ato sa laing nasod nga nagtrabaho sama nako mga sisters nya. Duna say asawa ang ilang bana ato sa laing mga bukton, no? Nya duna say alang sa mga kababayen-an, mga asawang ilang bana mihalin na sa lain nga kalibutan kon widow. Doon na say mga babay nga adunay anak apan dili asawa, no? Single parent. Doon na say mga babay nga dunay mga pangidaron apan wala pa nagunahon na sa pagminyo kon single blessedness, no? Okay mga sisters, ang kini maong sa LP, kini kita karon mga sisters, umbrella ta sa CFC, sa Couples for Christ, under ta sa CFC mga sisters. Dunay 5 kami family ministries kini maong sa CFC. Una kining Kids for Christ, no? Mga bata. Nya kining Youth for Christ kini mga batan-on gikan sa 13 to 16 years old. Nya Singles for Christ, no? Kining SFC. Nya doon na po'y Handmaids of the Lord, mao ni kita mga kababayan-an mga sisters. Nya doon na po'y Servant of the Lord katong mga lalaki sad nga ilang asawa nga dili pa anda mosulod og couples. Nya doon na say mga byudo, no? Doon na say ilang asawa o sa ilang nasod or na separated. So sa pagkakaroon mga sisters kita na ata sa Handmaids of the Lord. Hold mga babae ra kita mga sisters, walay lalaki. So ang ato mga bana dili dapat mabalaka kay kinatong panagtigom karon puro ra mga babae. So mao na ni siya atong orientation. So mga sisters, ako namong ihatag sa ato karong speaker para mobatbat sa ato ang talk 1, which is God's love, no? Ang atong speaker mga sister, natawo ni siya sa Cebu City. Anaa karon nga nagapuyo sa Dumlog, Talisay, no? Aduna siya usa ka anak mga sisters. Ni join ni siya sa CFC Singles for Christ, no? On 1995. So taas-taas na gyud ang iyang serbisyo dinhi sa atong community. Usa ka government employee mga sisters. Ang iya karong position dinhi sa ato ang community, siya ang atong Hold Regional Coordinator sa Central Visayas. Let's all welcome mga sisters ang atong speaker karong hapuna, si Sister Jane Aguilar. Pakpak mga sisters. Salamat Sister Eta, maayong hapon sa atong mga igsuon. Kaway-kaway kuno dihabi, kaway-kaway. Kaway mga sisters. Believe kay ko sa atong Ginoo, no? Innovative sa niya atong Ginoo, di siya
muhunong bisag pandemic, no? Padayon ang iyahang paghigugma nato na padayon sa diyang paghigugma kaninyo labi na ang katong bag-o pa nga ni attend karon. Siguro niya nga bisag nag-pandemic makadungog mo sa iyahang mensahe labi na karong hapuna makadungog ta sa giunsa ta paghigugma sa Ginoo. So before I would start my talk, can I just share to you a video about the love of God? Okay lang ba mga igsuon? Yes, time pa. Ako sang andamo ng akong video. Kay nawa maning akong video ay. Mora sa din nakanindot sa diara. Okay. So you watch the video. This talk about the love of God. What is love? Some say it's what you feel when you receive a gift. It's the reason why you have a smile on your face. It makes your heart beat faster, and it fills your stomach with butterflies. Others also say that it is the happiness you feel when you're with someone you trust, or a pat on the back when you need encouragement. It is a shoulder to cry on when you're in pain, or forgiveness that comes through healing. It is a feeling that never changes through good times and bad. It is a decision that stands through the test of time. It is someone giving their all for the best and the good of another. This is love. This is God's love. So, ang gugma sa atong Ginoo no ay paglubad. Kita ra gini lubad, no? Mura sa tag sing-sing nga di tinuod, mulubad dayon. So, I'll now start to share my slide. Ingna ko kung nakita na ninyo ang slide. Klaro? Ako, nakita na sad ko ninyo sa slide. Kita kayo. Kita kaayo. So, ato lang ibutang akong naong sa slide kay usahay kung cellphone ra ang imong gigamit, dili man ko ninyo makitaan, tingog ra inyong madunggan. So, the topic for this afternoon is about God's love. Ang dakong gugma sa Ginoo. Sama atong sa video. Ang gugma sa Ginoo ay paglubad, no? Bisan og ikapila na nato siya gibalibaran, ikapila na nato siya gitalikdan. Ang iyahang gugma nagpadayon, no? Dili sad mahunong ang iyahang gugma bisag pandemic. So kining pag-attend nato ron sa ato ang Christian Life program, portira bang kuana ng inyong nang-invite ninyo, di gid magpabalibad, kulit kay tanan. Tungod na sa kulit nga gugma sa Ginoo. Gusto ang Ginoo nga musanong ta sa iyahang gugma. So atong hisgutan, unsa gid kadako sa gugma sa Ginoo. So this is the first topic, God's love. Ingon diha nga ang gugma kuno dili gugma kung dili nimo i-share, no? Dili nimo ipaambit ngadto sa uban. Tinuod ba na mga igsuon? Kita bitaw natay kinsa may nay mga anak dinhi, no? Og naata or kinsay naminyo ta sa tong naminyo mo sa inyong bana o namoy mga anak, love kay ninyo kanang ang atong gugma sa atong anak ato gid i-share, no? Nindot kay ning mga inahan kay bisag wa na sila ila ang ilang anak may unahon. Hinumdum ko sa kong mama sa una hinumdum ko mga mig mangga ya kanang daghan mami lima mami ka man nagsuon. Nanay mangga din, di man gyud daghan ang amuhang mangga diya sa lamisa. Mingon nang akong mama nga, aping lay inyo. Ako lang nang kanang sana liso kay favorite man na nako nya kanang liso nga nipis na bitaw kaayo. Nya isda gali among sudan, mingon nang akong mama. Kauna lang nang
unod kay ulo re ako, favorite man na nako. Manok gali kong among sudan, mingon akong mama, inyo lang ng paa, inyo lang ng wings, no? Inyo lang ng breast, liog lay ako, kay favorite man na nako. Pag nahimo na kong inahan, diha na ko nahibaw-an nga, dili gyud ito niya favorite kato nga mga part. Gipauna lang niya, gitagaan lang niya og importansya ya mga anak, no? Na una mi makakaon, mauwahin na siya. So that is love, no? Love is not love if it is not shared. And kibalo man ta nga ang Ginoo gugma. Nya dili sad nga gugma, ang Ginoo dili sad maingon nato nga gugma kundi niya ipaambit ang iyahang dakong gugma. Mao nang ang Ginoo naghimo, nagmugna sa kalibutan. Diha naman ang Ginoo even from the very beginning, in darkness, in the deafening silence of the universe, diha na ang Ginoo. Apaningon ang Ginoo, mingaw man kitara, mingaw. Kinang wala ang atong gugma di nato mapaambit o di ta magmugna. So that's why God started to create, no? Nakibalo man ta nga gihimo sa Ginoo ang kalibutan for 6 days, no? Unom ka adlaw niya ang tao gihimo niya sa ika-unom ka adlaw sa ikapito ka adlaw ni pahuway man siya. So before niya gihimo ang tao, ihasang gihatagan ang tao sa kalibutan na puno na. Instead of silence, there's already light. Instead nga puro ra gyud dagat, diha nay yuta, no? Ang mingaw kaayo ang kayutaan, iyahang gibutangan og mga animals, mga hayop. Ang sky, mingaw sad kayo yung gipamutangan og mga birds or ibon, no? Or mga langgam. Ang dagat, mingaw sad kayo, iyahang gimugnaan sad og mga sea animals, no? And on the 6th, naghimo siya ani sa first 5 days, kada himo niya, himo siya sa mga kahoy, himo siya sa mga tanom. Number 1 man tong plantito si Lord, no? Naghimo siya sa mga hayop. Maingon gud siya pag at the end of the day, maingon gud ang Ginoo pagkanindot sa akong binuhat, no? It is good. And on the 6th day, He created man, the masterpiece of His creation, no? He created din gikan ang tao, ang laki gikan sa lapok, iyahang gitayhupan sa iyahang espiritu sa kinabuhi. Gihimo niya in His image and likeness because man is the masterpiece of His creation. And so when He created man, gitagaan niya ang tao og authority to name all His creation, authority over all His creation. So that ang tao was the masterpiece. Then, so si Adan, ang primerong tao, no? Si Adan. So iyahang giingnan si Adan nga, tagaan tiga authority to name everything in my creation. So dagandagan si Adan dito sa paraiso, lingawan niya, iyang gipanganlan ang tanang mga hayop, iyang gipanganlan ang tanang mga langgam, ang mga hayop sa dagat, no? Niya ini kahapon mauli na to siya, magkapoy na tingali to siya, magstorya sila sa Ginoo kay friends man to sila ni Lord. Magistorya din sa niya sa may imuhang adventure Adan. Uy, nalingaw ko Lord sa imong mga hinimo. Sus gabiha sa mga kuan Lord, mga bulak lain-laing kulor, ang mga prutas lain-laing lami, no? Ang mga hayop lain-lain og porma. Pagka nindot sa imong binuhat Lord, siya nindot man gid akong binuhat. Ang Ginoo paghimo niya sa tao, wala lang siya maingon nga it is good, but when He made man, He said it is very good. Nya nakita niya si Adan nga nag-inusara, mingaw man si Adan siya ra usa. So iyang gibuhatan og kapikas sa iyang kinabuhi, no? Ang babay, pero ang lalaki gikan sa abo, gikan sa lapok, pero ang babay gikan sa usa ka butang made in the image and likeness of God. Wa man ta gikuha, wa man ang babay wala man gihimo gikan sa lapok, pero gihimo siya sa usa ka butang made in the image and likeness of God. When man is the masterpiece, ang babae ang pinaka-masterpiece. Malabaw pag yun sa lalaki, no? Ay lamog saba sa mga lalaki, ha? Kaya anyway, puro raman ta babae diri. So diin gikuha niya ang babae, wala niya gikuha sa bukog sa ulo para mangulo sa lalaki. So mga igsuon ha, dili ta mangulo sa lalaki. Wasad niya gikuha ang babae gikan sa bukog sa kamot.
harong himuong punching bag ang babae, no? Wa sad niya gikuha gikan sa bukog sa tiil, harong yatakan og tumban. Kay dili pwede yatakan og tumban ang babae. Dito niya gikuha sa ribs. Unsa gali ng Bisaya ng ribs, Sister Ita? No? Gusok. Gusok, pagka-bright. Gikan sa gusok, no? Diin man ang gusok dapit. Ang gusok dapit sa kasing-kasing haron mahalon. Diha sa side. Sa side sa lalaki haron iyahang panggaon. Dool sa kasing-kasing para iyang mahalon. Maunay purpose nga nung gihimo tang mga babay. Ang pangutana lang karon, gimahal pa ba sa tao ang babay? Iha pa ba ng care, no? Subo lang kaayo paminawan, no? Sahay makadungog tag istorya nga ang mga babay dagmalan, no? Gipangsagpa, gi-abuse sa mga kalalakian. Nakalimot ang lalaki unsay purpose nganong gihimuan siya babay, no? So mao na the masterpiece of all the masterpiece ang babay. Kita angayan mahalon, ha? Dili ta angayan nga dagmalan sa atong mga bana or kinsa man gani din, ha, no? And then because God created man and woman with free will, nakasa ang Ginoo ang tao sa Ginoo, no? We disobeyed God. So God's love creates because love is not love if it is not shared. So napugos, compelled, napugos ang Ginoo pag mugna sa tao. Tungod ganahan siya nga iyang ipaambit sa iyang gugma. Kay God, love is not love if it is not shared. So God's love creates. And He created man. However, tungod kay ang tao, gihatagan man tao free will sa Ginoo, no, God looked at everything that He made and found it very good, no? Especially ang tao is very good. Kagwapo sa akong binuhat. Pero kita usay di man kakita sa atong kagwapo, uy. Hindi tan-aw na to sa samin, mura man tag makurat sa atong galingon, no? Ningon na ba din ta, sa man kung kilay, uy, nagkatag man lang ni, ako ning tarungon, be, no? Nya, sige, ibot sa kilay, o nya, napapas, tatuhan, no? Pero ang Ginoo, pag mugna niya nato, ningon din siya, it is very good. No? We are very good. Why do we, nga namang, di man ta kakita sa atong kaanindot, di ta kakita sa kagwapog kaanindot sa ubang tao, nga naman, tungod na sa ato ang sala. Gitagaan man ta sa Ginoo free will, and we did not use the free will for the purpose it was given to God. And because of that free will, we rejected our Creator by sinning. And because of our sin, tungod sa atong sala, di nato makita ang atong kagwapa, ang atong kaanyag. Di nato makita ang kaanyag sa ubang tao, no? Munang sige lang tagpanaway. Sige tagpanaway sa ubang tao, sige tagpanaway sa atong kagalingon, atong awayon ang uban. Nakalimot ta nga when God created us, we are made in His image and likeness. And because of sin, God rejected, God, yang gipalayas sa Ginoo si Adan ug si Eve gikan sa paraiso tungod kay sila nakasala. Kiba man mo giunsa pagpalayas, no? Diba? One day na niingon man gud ang babae gud ang bitin man gud Lord, no? Bright man jud kaayo ning demonyo ba si Satanas, bright jud kay kibaw gud na siya asa kaniya ig-on, no? Si Satanas wala mo duol sa lalaki kay kibaw siya maglisod maglisod ang lalaki og convince sa babae, pero iyang giduol ang babae kay kibaw si Satanas ng babae has an influence over man, no? So dili sa kahuyang sa babae nga siya ang unang gitintal ni Satanas, kundi tungod sa iyang influence over man. Kasi ang babae gali ang unahon og tintal ni Satanas, matintal gali niyang babae, apil na gid ng lalaki because we have this certain influence over man. So pagkatinta nila, gikaon nila tong bunga, waman mingog apple, no, ningon malag bunga, no, sa kahoy, gidili sa Ginoo. So pagkakaon nila na naka-realize sila nga hubo sila, moto ninago sila. Pagpanago nila, gipangita sila sa Ginoo because remember they were friends. Friends man sila sa Ginoo. Magstorya man to sila, no?
So ningon ang Ginoo, uy Adan ug Eve, asa naman mo? Ingon din silang duha, diara mi Lord, nagtago mi. Uy, nganong nagtago man mo? Hubo man kibaw ng Ginoo nga they disobeyed, no? And they sin against God. So napagtan-aw sa Ginoo, usa gali ko'y gigamit ni Adan ug Eve pagtabon sa ilang kinatawo, di ba? Fig trees, you know, ang fig leaves, kana day mga igsuon kanang fig leaves, no? Kanang dahon sa fig tree, kahoyng igera. Naa din na siya a certain poison, no? Matud pa sa akong nabasahan, naa na siya a certain poison nga kung imo gali nang ibutang sa imong lawas, nahubo ka niya imo nang ibutang, magkuan jud ka mangatol. Kinaman siya poison, na siya yung sa manang Bisaya sa poison, lason, Tagalog, lason man na, no? Mangatol lang imong lawas, mura sa naggitilas imong lawas ba? Naluoy ang Ginoo nila, uy, nganong kana mga dahon? So, imbis naglagot ang Ginoo because they rejected God. But still, because of God's love, iyahang sininaan. Gitahian niya. Unsa gigamit? Skin of the animal. Di ba? Mao man ay gamiton sa ubang mga kanang mga dato ng mga ang skin sa animals may ilang gamiton because the skin of an animal is the right dapat nilang isulob dili tong dahon sa igera. So makita nimo sa gibuhat sa Ginoo nga bisan nakasala ang tao, wa niya totally reject. But iyahang saninaan, gipalaya sa paraiso pero gisaninaan. Kamo ka mga igsuon kung naamoy anak nga inyong palayason sa inyo, hatagan ka ninyo sanina? Inyo kang ihatag ang sanina o tagaan pa ninyo baon o layas dire do. Pero di ay kwarta ha kay mo ni pamliti nimo og imong igasto. No, but God because of his love to man, iyang gisininaan si Adam ug si Eve. Bisag gipalayas before niya gipalayas, gisininaan niya si Adam ug si Eve. Makita na to ang dakong gugma sa Ginoo diya. Ikaduhang istorya. Are you familiar ba with the Holy Bible, mga igsuon? Ang balaang kasulatan, familiar ba mo? So katong di kayo familiar, hinaot nga inyo unta nang basahon, kay mao man na siya ato ang manual na hinimo sa ato ang Ginoo. Naghimo nato gitagaan gibinlan tanyag manual para we can live our life to the full. Natanan diha ang instruction, no? So sa sunod nga istorya, ang anak ni Adam ug ni Eve nga si Cain ug si Abel, no? Mahibaw man ta sa istorya nga nanghatag, nag-offering sila sa Ginoo. Si Cain maro kaayo, ingon ang Ginoo, ang imong i-offer ang permerong abot sa inyong kahayupan ug sa inyong mga tanom. Pero ang kining si Cain maro kay kasabot pa na si Lord ba, nangitag reject. Sayang kayo nino nga ako lang ni sunugon i-offer nako sa Ginoo. So because of that sin, si Cain was also rejected by God. Ang offering ni Abel mo'y humot kaayo ngadto sa Ginoo. Pero ang offering ni Cain mo'y kibalo si Lord nga reject ang gihatag niya sa Ginoo, no? So nasuko man si Cain, iyahang gipatay si Abel ug niing gipangita sa Ginoo ang iyahang pinanggang si Abel. Ingon din Cain, asa naman imong igsuon? Ingon din si Cain, ambot lang. Am I my brother's keeper, no? Pero kibaw na ang Ginoo nga iyang gipatay si Abel, no? So iyang gipalaya si Cain. Pagpalayas niya ni Cain, before niya gipalaya si Cain, iyang gibutangan og mark sa agtang para dili siya hilabtan sa mga kahayupan siguro, ano di siya mamatay, no? That is also a sign of love, mga igsuon, dakong gugma sa Ginoo. Sunod na tong istorya is about Genesis 9:1-28, si Noah, no? Remember the story of Noah? Nga ang mga katawhan niya itong panahon ni Noah nakasala na gyud, nasuko na gyud si Lord, ug niingon na si Lord, akong bahaon ang tibuok kalibutan, nagmahay ang Ginoo nganong mang naghimo pa man kog tawo nga naglabad naman lang ning ako sa ilang kagahi, sa ilang Siguro maybe the same situation sa panahon ni Noah is also the same situation that we are in right now, no? Nag-pandemic ta. Giallow sa Ginoo mag-pandemic ta. Kay siguro nakita na sa Ginoo ang kagahi sa ulo sa tao. And during the time of Noah, ningon ang Ginoo nga, akong bahaon, mamatay ang tanang katawhan, maghimo na lang sa kuglain, kanang buutan na. Pero nakakita siya ni Noah nga pagka-righteous, buutan, obedient
obedient sa nagsimba gid sa Ginoo. So ningon ang Ginoo nga, uy kaluoy sa akong anak nga si Noah, dili ni nako siya apilon sa baha, no? So iyang gitagaan og instruction si Noah. Remember mga igsuon, si Noah was not living in the sea. So di siya familiar unsa ang pagtukod og kanang boat, no? Hatagan siya instruction to the last. Siguro ningon ang Ginoo kini ha, mao ni kadak-on ha, pila ka lansang imong gamiton, pila ka kahoy. Gikatawan si Noah sa iyang mga silingan. Kay naman siya sa bukid nagpuyo. Ingon na, nata sa bukid, nata sa mama. Nga, unsa man ang imuhang nagtukod ka dihag arko. Pero si Noah was so obedient to the Lord, no? And because of Noah's righteousness and obedience, he was saved. He was saved of the flood, no? Gipadayag, gi-reveal ngadto sa Ginoo ni Noah ang iyang buhaton ug na-save si Noah. Okay? So ingana ang Ginoo, no? Kung magpaduol lang ta niya and we obey him, the Lord will reveal to us iyang ipadayag kanato iyang mga nindot nga plano. Ug di ta ngayon mahadlok. Virus ra, COVID, ngano kadlukan man nato, mas dako ang atong Ginoo ni anan. So, pero katong story ni Noah, di ba, giingnan man siya sa Ginoo nga magdala ka two of everything, no? Nakapangutana sa kung Noah, nga Noah nganong giapil sa nimong anay ilaga og daoy, no? Wata tong anay ok ilaga, wata na nimo gida para nimi mahadlok. Anyway, that's the story of Noah. So the story of Abraham. Kinsa man na si Abraham? Si Abraham was dato ni siya silang Sarah, dato kay ni sila pero wa na sila anak, no? Then he was so righteous. Gitagaan nan siya kanang because of his obedience, no? Niinan siya sa Ginoo nga, "Oy Abraham, ibot mo diha sa Mesopotamia." They were living in Mesopotamia before. "Ibot mo diha ha nya, kuyog mo nako dito sa promised land." Si Abraham ug si Sarah, they were so deep in their faith nga niibot sila. Gidaan nila ilang mga kahayupan, nabilin to siguro ilang balay, no, iyang mga parente kaila dito, dato ba ni sila, kwartahan ni sila. Nya kanang ilado na sila. Ni uproot gyud sila kay ni kadungog sila sa Ginoo nga dadun sila sa promised land. Pero wa pagali maingon ang Ginoo asa sila padung. Pero because of their faith, they were obedient to the Lord. And because of that, they were given their son, no? Napuni story, side story ani kabahin ni Abraham katong iyahang pag-umangkon nga pinangga kanya si Lot, no? During the time ang si Lot was living in a place nga Sodom and Gomorrah nga ang mga tao pertinagyong pagka laway, pagka makasasala nga naglagot na sa Ginoo, iyahan ang pauwanan o kalayo ang sulfur and fire ang Sodom and Gomorrah. Pero nakahinumdom ang Ginoo nga ang pag-umangkon ni Abraham nga pinangga kay ni Abraham, tuara ba dito niya? Si Abraham is a righteous man, no? Righteous, faithful sa Ginoo, obedient kay sa Ginoo. So nalumo na sa nakasing-kasing sa Ginoo. Iyahang gi-reveal ngadto ni Abraham unsay iyang buhaton sa Sodom and Gomorrah. Dito sila sa murag hilltop na murag bukid-bukid niya iyang giingnan, Abraham, kita ba ka nang Sodom and Gomorrah? Ningon din si Abraham, kita ko Lord, sus gabihan bitaw ng mga tao diha Lord. They're so sinful. Ningon din si Lord nga, bitaw lagot na gid kay ko, ako na silang pauwanan diha og sulfur og pillar as a punishment for their sins. Nganong padayag man ni sa Ginoo dito ni Abraham ang iyang buhaton dito sa Sodom and Gomorrah because ganahan ang Ginoo nga si Abraham mo intercede para sa iyang pag-umangkon nga si Lot, no? So mo tong ni intercede ni hangyo mo ni siya ibise sa mga Katoliko nganong dili man mo ampo mangayo tag pangaliya or mangayo ta og mga prayer sa mga santos ug labi na ni Mama Mary ug ni Saint Joseph. This is the basis ngano kay si Abraham nangaliya sa iyahang pag-umangkon. Ningon siya, Lord, kanang taimpa Lord. Nahinumdum ang gud siya nga iyang pag-umangkon, ang pamilya siyang pag-umangkon naa sa Sodom and Gomorrah. Ning siya, Lord, kanang okay ra ka nimo Lord kanang ug naay 50 ka tawo dinha nga righteous Lord. Kanang di na nimo padayonon og uwan ingon din si Lord. Sige basta 50. Ihap-ihap siya. Wa man gud kaabot 50. Hangyo na sad siya 40, 30. Hantod dabot sila na po. Ingon siya Ro si Lot yang asawa, ilang anak ug ang
mga bana or asawa siyang anak o ilahang mga sulugoon siya ro dili ni sila kabut og napo. Ug ingon si Lord, sige makakita gali kag napo nga righteous person, dili na nako padayunon og punish ang Sodom and Gomorrah. But wala good. Wala gyud nakita, di kaabot og napo. Mo to iyahag yung gipadayon ng iyahang plano nga iyang uwanan og kalayo para ma-punish niya ang Sodom because of their sin, no? But nagpadala siya og anghel ngadto sa pag-umangkon ni Lot. Nganuman kay dili kaako ang Ginoo nga si Abraham maguol tungod sa iyahang pag-umangkon nga maapil, no? Maapil sa silot, no? Ingana ang Ginoo ka dakog gugma nato mga igsuon. Maguol na siya ug kita sad maguol. Labi na og you are a righteous person and you're obedient to the Lord, no? So that is the story of Abraham and Sarah. And you can also find the story of Isaac, Moses, and David, no? Ang mga promise sa Ginoo ngadto nila, mga saad sa Ginoo tungod silang dakong gugma sa tao. Ginoo grabe jud kaayo siya. So God's love creates mga igsuon. Then naghulat ra gid ang Ginoo nga kita mo balik niya. Unya mangita na siya pamaagi unsaon nato pagbalik niya. Mao ni kini karon ato mga igsuon nga nag-join ro nasa mga panimalay diha sa inyong mga kaila, no? Gana naghuwat ang Ginoo nga inyo mubalik mo kaniya, no? God is waiting only for us to come back to Him, and He will always welcome us. Ihagidayntang padayunon ngadto no sa iyang mga buktod. Wala gisala nato nga di niya mapasaylo because God's love also forgives, no? Daghan kay moingon nga pagkadako sa kung sa sister di nagipingay ko mapasaylo Ginoo. No. That is not the truth. Ang kamatuoran, ang gugma sa Ginoo mapasayloon. Walay sala nga unsa kadako nga dili niya mapasaylo. Siguro kita di nato mapasaylo ang atong kagalingon, pero ang Ginoo pasayloon ta bisag unsa pa nang imuhang sala because ang iyang gugma mas dako sa ato ang sala. Because God's love forgives, no? And the story of that in the Bible is about the prodigal son. Familiar ba mo sa prodigal son? Sister, ingnalang niya ko ha kung paspas na kay ko kay I am trying to have it in 30 minutes, 5 minutes more to go. Prodigal son. So this is the story of the prodigal son. Ay amahan na ay duha ka mga anak. Ang kamagwangan, buutan, obedient, ang kinamanghuran pagkabadlungon. Ipangayo na niya sa iyahang amahan one day ang iyahang bahin, no? Bahin sa katigayunan sa amahan. And during the Jewish time, magayoon nagali na nimo imong bahin gikan mura na kag gaingon, mura na kag nanunglo sa imong amahan, no? Pero ang amahan kay dako kay gugma sa iyahang anak, iyahang gibahinan, gihatagan nga sa bahin. Ug tuod man ang anak pagkadawat sa bahin nilayas. Paglayas dito iyahanang giwaldas kay di ba ito iyahang hinaguan, no? So giwaldas niya hangtod nahurot ang katigayunan siyang amahan. Pagkahurot wala na siya kwarta. Diin man siya nangitag trabaho. Wa may mudawat niya, nahimo ra siya ulipon, tigpakaon sa mga baboy, no? Nya di siya tagaan og lami nga pagkaon. Nya one day naka-realize siya nga lami pa man tong pagkaon sa akong mga saop or mga ulipon sa akong amahan or mga slaves sa akong mga slaves sa akong amahan, lami pa man to ilang pagkaon aning akong gikaon ron, no? So naka-realize siya nga, uy, kaluoy na nako, no? Ingon siya nga, ay, muuli na ko sa akong amahan. Muuli siya dili tungod kay nagmahay siya sa iyang gibuhat sa iyang amahan. Muuli siya tungod kay para ra po sa iyang selfish nga mas lami ang pagkaon dito sa iyang amahan. Diri sa akong gitrabahuan, gipakaon naman ko aning mas bati pas kaon sa baboy. So gibuhat niya, naghimo din siya og kuan, naghunahon na siya, nagplano siya, ingon siya, akong ingnon ng akong amahan nga I have sinned against you and against God. Ha? Ay siya, ama, nakasa ako nimo, nakasa ako sa Ginoo, no? Pasaylo, wa siya mga pasaylo, no? Ningon siya nga, I no longer deserve to be called your son. Dili nako angayan nga tawagon nimo imong anak. So ingon din siya, treat me as you would treat one of your hard workers. Mo ni iyahang giplano siya. Nakasala kun wa siya mangay pasaylo ha kay wa man siya mingon diha. Ningon ra siya nga nakasala siya pero wa siya mingon siya ang mga pasaylo ako. Ingon ra siya, Father, I have sinned against heaven and against you.
nakasala ko nimo. Pero wa siya mingon pasaylo ako kay nakasa ko. Wa siya mga pasaylo, ingon lang siya nga ang iyang unahuna mahimo gali kog slave. Dawaton ko sa akong amahan, lami pa kog pagkaon kaysa akong puy-an dito sa una siya. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hard workers. So, treat me as one of your workers. No mo na iyahang giplano nya journey na siya pauli sa ila. Ang iya ding amahan every day yang amahan magsige taon tong hunahuna sa iyahang anak na unsa na taon tong akong kinamangkuran oy. Nya magsige taon siya atang dito sa iyahang gate pa. Asa na to? Na baka ning ako muuli na baka ning ako. So permi gina niya gibuhat kada adlaw until pag uli sa layo pagod ang iyahang anak nakibaw na siya nga iyahan na tong anak padung na sa ila no. So layo pa nidagan ng amahan wala pa makasulti ang iyahang anak nga sa iyahang giplano nga isulti nga I have sinned against you and against God, treat me as one of your own, I do not deserve to be called your son no. Ang gibuhat sa amahan wa siya gipasulti no, ningon na iyang gisugo ang iyang ulipon siya pagkuha dito og robe kupo. Now what is the significance of a robe? Ang kupo manggod is a kanang mura na siya, it's a sign nga you are highest esteem no, respetado ka. So dili wala magplano ang amahan nga he will treat his son as one of his hired workers no. Nya ingon din siya pagkuha dito og singsing. Ang singsing during the time was a sign of authority. Og kana mo na naman ang mga hari dito na singsing mo nang atong mga obispo, ang atong mga kardinal, ana sila singsing is a sign of authority. And iya pong giingnan hatagi siya sandalyas. Sandalyas is a sign that ang iyang anak is a free man, not a hard worker. Dili ulipon kundi free, no? Kay ang mga ulipon wa man toy sandalyas sa una. Okay? So naay tulo nga yang robe, ring, and sandals, no? Because walay plano ang amahan i-treat ang iyang anak bisag unsa ka maldito siyang anak, way plano ang iyang amahan nga i-treat siya as a hard worker, but he will continue to treat him as his son, iyang anak no. So mao na siya, mao na dakong gugma sa Ginoo. Mao sad na ang gugma sa Ginoo diri nato mga igsuon. Basta as long as we go back to him no, dili ta niya pasagdan no, iya pang i-treat as one of her sons or daughters no. So ang gugma sa Ginoo, a God who is passionately in love with all his children, katong nibiya ug nibalik ug katong nahabilin ug niobey. Ay katong yang maguwang pagka kita samahan sa iyang anak nga nibalik, lipay na kay siya iyang gingnan iya mga ulipon, hala pag ihaw og nating baka kay ang akong anak nawagtang pero karon nibalik na, lipay kay siya no. Pag abot sa katong maguwang nga nabilin na dito, stayed and even obey the father, nangutana ang maguwang anong sadya man kaayo, yuningon ang ilahang slaves or ilahang helper nga ay naabot ng imuhang manghod unya lipay kay imuhang mamo nang giihawan siya nating baka no. So wa mo sulod ang anak ngadto sa balay unya gisugat siya sa amahan nya, ningon din siya nga kanang ingon dali sud ta diri, ingon din ng anak nga pa katong imong anak basta lagi makasatan no, ingnon nag-imo dili gid wa gid niya ang kuna nga ang akong manghod, wag siya mingon ang akong manghod kanang imong anak nakasa ni gikuha niya ang iyahang bahin sa katigayunan, giwaldas niya nibalik imo man giihawan og nating baka, pero ako nga nabilin ako righteous kay ba, ako nga buutan nga nabilin no, obedient nimo wa man gali ko nimo ihawi og kanang kanding. So nagmahay siya, so man ni siya anak nga self-righteous. Ang katong isa, prodigal son. Kini anak nga self-righteous. Kay baw ka unsay gitubag sa amahan, kanindo sa tubag sa amahan. Ningon na gid ang amahan nga kuan kanang ingon din siya nga everything I have is yours. Nangayo unta ka. Kay ako nang
Di nakakinanglan, di nagakakinanglan mangayo kay unsay ako imo man. Unsay ako imo. So ganahan unta ka nga mag-ihaw og baka para sa imong mga higala, walay problema. Nag-ihaw unta ka kay what is mine is yours. Everything I have is yours. Mga igsuon, you try to imagine yourself nakadungog ka nga ningon ang Ginoo. Everything I have is yours. You are my daughter. Anak man tikaw. Unsay ako imo. Diba? Di gyud ta magkalisod mga igsuon. No, magkalisod sa utang. Kiningon ang amahan, unsay ako imo. Ang atong amahan sa langit dato. Nganong nagkalisod man ta? Tungod tingali kulang lang ang atong pagtuo sa atong amahan, no? Mas mutuo pa manggudtas luto, mas mutuo pa manggudtas turko, ug magkalisod na kita natay bayranan kaysa Ginoo, no? Mo na giingon nga kung maabot na si Judith, dili tong kabit sa imong bana ha, si Judith kanang Judith ba? Judith sa suga, Judith sa eskwelahan, Judith sa tubig, no? Mas mutuo pa man ta sa turko or sa luto, di man ta mutuos Ginoo. So ato intang hinumduman mga igsuon nga ni moingon ang amahan nato. Everything I have is yours. Unsay ako imo. Pangayo lang kay hatagan ko kamo. Nya mangayo ra bagyud ta no. Gamay ra sad tang atong pangayoon. Kay moingon ta maikog tas Ginoo oy. Mangayo ra ta gamay, tagaan ta gamay. Magbagulbul sad ta kagamay ra ni Lord. Mangayo gali mo pananglit na mo'y bayranan sa inyong suga. Ang inyong suga is kalibo. Pangayo mo 2,000 musugot kami na si Lord ba? No, pangayo mo og sobra. Sugot pangayo kay hatagan mo. Ang gugma sa Ginoo, God's love also redeems. Number 1, God's love creates. Number 2, God's love forgives. And God's love redeems. No, ingon si Saint John Paul II. Ang gugma kuno sa Ginoo is expressed in the offering of His Son. No, ang paghatag niya sa iyang bugtong anak. Di ba John 3:16 ingon diha, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not perish but shall have eternal life. Sa dako kay ang gugma sa Ginoo nga iyang gihatag ang iyang bugtong sa tanan nga mituo niini dili ta mamatay kun dili hatagan ta sa kinabuhing walay katapusan. Apan kinanglan mutuo gyud ta mga igsuon kay di ta mutuo sayang kay ang pagpamatay sa krus, no? John mo na siya giingon sa John 3:16. God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but have eternal life. 1 John chapter 4, verse 9. In this way, the love of God was revealed to us. Iyang ipadala, iyang bugtong anan, dinhi sa kalibutan. Haron kita makahatag, makadawat o kinabuhi, pinaagi kaniya. In this way, the love of God was revealed to us. God sent us His Son into the world, so that we may have life through Him. But God proves His love for us in that while we were still sinners, Christ already died for us on the cross. Sa dihang makasasala pa ta, ang si Kristo nagpakamatay na sa krus alang sa atong kaluwasan, alang sa atong sala. Nindot kayo karong Domingo ha, kay we are celebrating the feast of the Corpus Christi, no? Ang lawas ug dugo ni Kristo iyang giula alang sa atong sa atong kaluwasan. Di ba? That's the big sign of God's love to all of us. Ingon po si Saint Mother Teresa of Avila. Ningon siya, in English man ato lang ning hubaro no, let's believe in God's love and let us be faithful to Him. Ato gyud kunong tuhuan ang dakong gugma sa Ginoo. If you look at the cross, you will see His head lowered to kiss you. You will see His arms stretched out to embrace you. And you will see His heart open to welcome you. We are always welcome, no? In the heart of God. And He loves us in spite of how poor and sinful we are. His love is true. Ang iyahang gugma, tinuod, no? Way paglubad. Di na pareha sa sing-sing. Sa sing-sing ang gibaligya. Hindi ko namulubad. Unya, gibutang, gihumol sa suka. Uy, nilubad man lagi na migo. Ingon imuhang suka mo'y dili. Imong suka mo'y fake, no? So, His love is true and we should believe in His love. So, kinanglan gid mga igsuon, atong tuhuan ang dakong gugma sa Ginoo. Di na unta ta magduha-duha pa. Kay iyang ipadala ang iyang bugtong anak, no?
aron hatagan kita sa kinabuhing walay katapusan, no? So in conclusion, mga igsuon, ang gugma sa Ginoo is reflected in His creation. Kung makita lang nimo kung imo lang yun kanang hinuklugan, tan-awon lang gud nimo pag-ayo ang creation of God, kanang mga tanong ninyo diha sa inyong kilid, di ba? Lain-lain og kolor, lain-lain og porma, no? Pagkaanindot sa creation sa Ginoo, no? God's love is reflected in His creation, and the masterpiece of His creation is through man, no? So God's love is also reflected in us. God's love is described in the parable of the father and his two sons, no? Ganina ako nang nahisgutan. Pero the fullest revelation of God's love is when iyang gipadala ang iyang bugtong anak haron musuffer ug mamatay diha sa krus harong hatagan ta sa kinabuhing walay katapusan, no? So kinanglan mga igsuon, ato sa ning ilhon ang iyahang bugtong anak, kinsa man ni siya, padayunon ni nato siya sa ato ang kasing-kasing. Lisod ra magpadayon og tao ug wa ta kaila mga igsuon, di ba? Ug nay manuktok diha sa inyo, wa ka kaila, nya nagdala sa lista sa utang, no? Di ba kaha di ninyo na pasudlon for sure di gid ingna dong wala si mama, nya mingon ra ba sa taon ang bata, ingon ra ba mama wala si ano. Pero ang nanuktok sa inyo makakit inigtan-aw nimo bintana li ka, uy ang ako maning parinti nga gikan sa gawas, hala nagdamag putos, nagdaog gasa, di ba? Di pa nakapanuktok og kusog, di ba? Imo nang ablihan, dali mare or dali day or dali gaw. Kumusta no sa man ka naabot nganuman? Kaila man ka. Tawa sa kaila, nagdapag yung gasa. So atong ilhon, kinsa man na si Jesucristo, mga igsuon. Mo na itong topic next Sunday, no? Sa next Sunday, that's our topic. Atong ilhon, kinsa na si Jesucristo, harong ato siyang padayunon diha sa ato ang kasing-kasing. Amen? Amen. Okay, so napakoy time, sister? Basta pa gamay. Ano pa, sister? Gamay. Okay, so I'll just share to you my favorite parable, ang parable of the pencil, no, mga igsuon. Kanang kibalo man mo kailaman mo unsa nang lapis, no? Kanang lapis, maklaro ba akong lapis? So kining lapis, no, murag ato ra gyud ning taken for granted kay ordinaryo ra man kay ning butang sa atuan, no? Sa di na nato lingion ang lapis, pero kibalo mo mga igsuon, we can get lessons from the life of the pencil. Mo ni pasumbingay sa usa ka lapis, baw. Ang lapis, giingnan siya siyang magbubuhat lapis sa imong kinabuhi. Lima ra gyud ka butang imong kinanglan hinumduman. Mo sa nay atong katunan mga igsuon unsa nang 5 ka butang. Number 1, ikaw nahimo kang lapis dili tungod sa imong eraser kay di man ka eraser, lapis man ka. Wala sad na ang imong worth as a pencil, wala sad na sa imong sa man ni covering, no? Ang akong lapis kay unsa naman niya luoy naman kay ni og naong, no? Pero lapis paghihapon ni siya. Gingnan sad siya ang imong words as a person naa sa imong tunga. Kay kanang imong tunga, imong lead, mo na nakapalapis nimo. So kita sad mga igsoon ang atong worth as a person wala na sa ato ang physical attributes, no? Puti, itom, taas og ilong, wala na sa atong physical attributes. Wala sad na sa atong possession, dato, kwartahan, pobre, wala, no? Atong worth as a person wala sa atong position kanang ikaw presidente or mayor or yamukmuk lang ka, no, wala na ang atong bili as a person nasa ato ang tunga sama sa lapis nasa ato ang kasing-kasing. Unsa na sud sa imong kasing-kasing mao na ikaw, no? Hinaot unta nga ang sud sa imong kasing-kasing dili tong mga ut, yagot-got, kapungot, kalagot, tanang ut, ipangutot na mga igsuon kay green ang kolor ana ipangutot nimo ana. Hinaot unta nga ang sud sa imong kasing-kasing nga puno sa gugma, no? Sa all the virtues, okay? Next, ingon ang magbubuhat sa lapis. Ikaw lapis, dili ka musuwat kung dili kay butang ikaw lapis usahay kinanglan ka i-sharpen kay kung wala na kay ang imong naputol na imong lead, no, magamit paghapon ka pero kinanglan ka i-sharpen tahalan, no. Sama nato mga igsuon usay tahalan ta sa Ginoo kay nganuman usay taas na kay na natong atong sungay diha or ang atong ikog, no, tahalan ta sa Ginoo aron magamit ka sa iyahang purpose, no. Ikatulo, ang lapis dili mo suwat siya ra usa kinanglan ibutang sa usa ka kamot, okay? Ato kita sad mga igsuon
kinanglan nato ibutang atong kinabuhi sa usa ka kamot. Kung kining lapis ako ni ihatag sa bata nga di kibaw mo suwat unsay agi aning lapis, wiris-wiris lang. Pero kung hatag ni nako sa isa ka tawo nga manunulat or kibaw mayo mo drawing, unsa may mabuhat sa lapis, makahimo siya masterpiece. Yes. So atong kinabuhi ato sa itugyan sa usa ka kamot. Kinsa man kamot? Kamot sa demonyo, kamot sa Ginoo, ikay mo pili ni ana. Kung adto sa kamot sa demonyo, sigurado gid ko nga wiris-wiris sa ginang imuhang kinabuhi. Kanang unsa na kanang gubot pa sa lukot. Ikaupat na tong timan-an, ang lapis kinanglan mo bilin og agi. Kay kung wa gay agi ang lapis, dili na siya lapis. Gihimo ra na siya decoration. No? Sama na to mga igsuon, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, lumalabay lamang, no? Naatay lain nga destinasyon. So kinanglan ta mo bilin og agi. Unsang agi ikay magbuot. Kung imong itugyan imong kamot sa ang imong kinabuhi sa kamot sa demonyo, bati kay kag agi. Kung mamatay ka wa gyud mo hilak. Pero diha man toy ni hilak sa tawo nga ngilad kay batasan na pagkamatay ni isa ka tawo nga purting tiyabaw ni ngano ni tiyabaw ni hilak man diha ngilad man kay nagbatasan siya. Dako pa ni utang wa pa ni kabayad, no? Mohilak kay wa kabayad sa utang, no? Pero kung imong itugyan ang imuhang kinabuhi ngadto sa kamot sa Ginoo, sigurado gid ko nga nindot kayo kag agi, no? Someday you will become masterpieces hanging in the walls of heaven. However, kung pananglit ang imuhang kinabuhi sa una gahapon ug nilabay, hiwi kayo, wiris-wiris kayo, ayaw kaguol kay sa kamot sa Ginoo lapis man ta. Nay eraser, pwede na niyang papasod ug tuluiron na niya ang ato ang kinabuhi. Hinaot pa mga igsuon nga imong itugyan ang kinabuhi diha sa kamot sa Ginoo aron someday we will become masterpieces hanging in the walls of heaven. Daghang kayong salamat. Pakpakan nato ang Ginoo. Yes, salamat kay Sister Jane. Sus nindot kayo mga sister. Salamat Sister Jane. Makapatandog, makapahinuklog nga talk, no? God's love sa kadako sa gugma sa Ginoo. Diri nato mga sisters. So, mga sisters na agdi tayo nakatunan karong hapuna. So, ako sa mong hatagan sa dunay mo share karon, although ko aron na siya di recording. Mga sisters, among i-play karon amo share. Sister Jane, thank you kaayo Sister Jane. Salamat kaayo. Salamat Sister Jane. Yes, why sa pa niya. Pero maminaw pa ko, oy. Sige. Okay, sister, sige. Go, sister. Ang sharer na to. Chapter head sa Lower Panagtaran, San Fernando, Cebu. Sa wala pa ko makasulod sa Handmaids of the Lord, grabe ko kayawyawan sa akong mga anak. Dili gani ko kahibalo mo pasalamat sa mga grasya nga akong nadawat. Lisod kanako ang pagpangayo ug pasaylo sa akong isig kataw. Ug karon nga nakasulod nako sa Handmaids of the Lord, daghan kaayong nabag-o sa akong kinabuhi. Ang akong iyaw-yaw, ako na lang ikanta alang sa pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo. Ug bisan pagani sa mga problema ug sa mga pagsulay nga niabot sa akong kinabuhi, ako gihapong pasalamatan ang Ginoo. Usa ka adlaw ni ana, misulti ang akong bana nga aduna siya anak nga lalaki sa laing babay ug 3 na katuig ang edad. Gisakitan ko, pero akong gipangayo sa Ginoo nga akong madawat uban sa akong mga anak ug wala gayud gihikaw sa Ginoo. Ang bata na anak karon sa among panimalay kauban na namo ug ngani siyam na katuig ang iyang edad karon. Akong giampo sa Ginoo nga dili siya mahimong babag sa pagpanerbisyo sa Ginoo. Ug karon pinangga kaayo namo ang bata ug nakahatag siya og lingaw ug kalipay sa among pamilya. Ang ako ragyong sekreto mao, una, ako siyang gidawat,
ikaduha akong gipasaylo ug ang ikatulo akong gihigugma. Ug mga sisters, ako mong agnihon ug ako mong awhagon sa pagpadayon sa pagtambong ni ining Christian Life Program, kay nasayod ko daghan kaayo tang mabag-o sa atong kinabuhi kung magpadayon lang gyud kita sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug maayong hapon kanatong tanan. Okay, salamat si Sister sa San Fernando to. So mga sister, kaya ra? Nakaya ni Sister. Grabe ang kuano, ang iyang kasinatian, pero tumasagog mo sa Ginoo. Nadawat gid niya bisan sa kasakit kay diha naman siya na iya namang na feel ang gugma sa Ginoo, so iya sa gipaambit ngadto sa iyang bana nga andam siya mo pasaylo sa iyang bana og gidawat ang maong bata, no, kanang na nindot jo kaayo ang gikuan ni Sister Faye karon. So mga sisters, akong ikuan ninyo nga next Sunday ang atong topic katong gikuan ni Sister Jane nga who is Jesus Christ ug ang what it means to be a Christian. So Sister Jane, murag among combine ang duha ka talks. Oo, yes kay para ko ano niya. Akong ihangyo mga sisters at mga participants nga mutambong gyud next Sunday ha, dili ta mo absent kay nindot kaayo ang talk karon, so magkaanam og kanindot mura na siyang telenovela mga sisters, no, sumpay niya kinahanglan nga dili kita mo absent kay ma-miss nato, so murag kulang gyud, no, kulang mo graduate na kulang, so dapat mo